Malipayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan. Ako nagalaom nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoo, padayon natong ginatun-an. Padayon nato nga gihatagag importansya ang atong mga leksyon may tungod sa ato nga church covenant kon pakigsaad. Ang ako nga kabahin dinhi karon magtapos o pagtapos sa second to the last nga paragraph sa atong church covenant, di na ginasulti dinhi mao kini. To face my problems without wavering in my faith. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa John chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ang Diyos magapanalangin sa pagbasa sa iyang bililong mga pulong. Mga kaigsunan, kining maong verse makaingon man ta nga adunay gibug-aton, apan pwede gyapon ta makapahiyom. Pwede gyapon ta nga magmalaumon nga na sa Ginoo kay taliwala nining ginatawag nga mga kasakitan, tribulation, naa ang kadaugan ngan giagian maingon man gisaad sa Dios nganhi kanatong tanan. Karon magisgot kita sa bahin, natapos nahuman na ta adtong mga reconciliation. Adunay mga panagbingkil, adunay pakiglalis, apan na gihimo nato ang naa sa Matthew chapter 18, 15 to 18 kung inyo matiman-an. Adto siya, istoryahi siya, dad-i og duha, o para ang mga pulong mapahamutang, ma-establish nga ingon. Kundi gihapon dad as a church, ug hain man ning tulo, nga imong himuon, kung naa ang kasulbaran, ang Dios mao ang atong pagapasidunggan. Busa para nako nga nimo og kanatong tanan, walay exempted sa mga kalisod. Og mao ni ang pulong ni Ginoong Jesucristo. In this world, ye shall have tribulation. Ug ang maayo dinhi, mausad ang gisumpay ni Ginoong Jesucristo. Ngayon siya, be of good cheer. Magmalipayon kamo. Kanagong pulong cheer, mao na ang rejoicing, mao na ang enjoying. Taliwala nining mga kalisod nga atong maagian, managkalipay. Kay adunay saad dinhi ang Dios, dunay siya gisulti, matud pa ni Ginoong Jesucristo nga atong Dios og manunubos, I have overcome the world. Karon mga kaigsuunan, kuhaan natog usa ka ehemplo ug makaingon man ta ay ang ato man tong Ginoong Hesus, ang Misaya man to. Karon mangita ta og tawo nga sama nato in the person of Saul, nga sa dihang iyang nahinagbuan si Ginoong Jesucristo, gihimo ang iyang pangalan nga gikan sa Saul, nahimo siya nga Paul kon Pablo. Kano sa nimo na hinagbuan ang atong Ginoo? Kadtong Saul pa ka, unya sa dihang pagkatagbo nimo kay Ginoong Hesus, gibag-o niya ang imong kinabuhi. Apan bisan sa imong pagka-Pablo, ako usab nga kahimtang pareha ra ta ini, wa ni nagpasabot kay Pablo na, gibag-o na, nga wa nay mga kalisdanan, wa nay kasakitan. Karon tun-an nato ug adtuon nato ang mga nasinatian ni Apostol Pablo. Kining maong mga pagabasahon nato kadtong magtutuo na siya sa atong Ginoo. Siya man kaniadto ang nagtuo nga sa dayang iyang sakiton ang mga Kristohanon, abi niya kung ang iyang ginahimo mo na gito'y husto. Apan didto sa dalan paingon sa Damascus, sa diha nga nagdala siya og sulat, letter of authority from the Pharisees, nga kinsaman ang mga tawo nga nagasimba o nagasunod nining maong dalan, the way. Si Ginoong Hesus ang ginapasabot niya na pwede niyang aristuhon, gapuson, ipabilanggo.
Apan didto sa dalan, natagbuan niya ang atong Ginoong Hesus. Ug nakadungog siya tingog, ug nag-ingon, nganong imo akong ginasakit? Why persecutest thou me? Dito niya nailhan nga ang maong tingog iya ni Ginoong Kristo. Didto nagsugod ang iyang kabag-uhan. Apan sa dihang nagapangalagad na siya sa atong Ginoo, nagkalain-laing mga butang ug panghitabo ang niabot sa iyang kinabuhi. Join me in reading 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Diha ko magsugod. Ug dinhi mga kaigsunan aton tan-awon ug unsay mga naagian ni Apostol Pablo kadtong nagapangalagad na siya sa Ginoo. Apan daghang mga panghitabo, matawag nga mga suliran, kalisdanan, apan without wavering in his faith. Unta mahimo ni natong kapanaminan, basihanan nga nigabot sa atong mga suliran, mahitungod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili kita angay mo undang, di ta angay mo atras ni maghunong sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant. In stripes above measure. In prisons more frequent. In death of the Jews 5 times received by 40 stripes, save one. Mao ni mga kaigsunan, ang ubang mga tao nga nahimong critical sa iyang ginahimo, ginadaot pagid siya. Dili ni nga nang hambog si Apostol Pablo. Apan iya dining ginapaila nga kining mga tawhana, ingon siya magtutudlo ba sila? Mga nung ginadaot man kun labaw kong nagatudlo. Ug dinhi karon ipakita niya ang iyang mga naagian. Ito atong gibasa kag ganiha. Ingon siya kung sa pagpangalagad, ako usab nagahimo sa ingon. Unya sa mga kalistanan, ako nag-agi sab niya na. Sa paghago, ingon siya, naa. O bisan pa sa mga latos nga nadawat, ingon siya, mas mulabaw pa. Iya ganing gihisgutan din nga bisan sa mga kakuyaw, apil na din ang mga pagpugong sa iyang katungod. Kana ba mabilanggo ka, pagkuha sa imong mga katungod, kapila na siya na bilanggo, kapila siya na priso. Kining iyang pagsulti balikon nako, dili ni iyang ginapanghambog. Pero karon mga kaigsunan, basahon nato aron kung nagaagi usab ikaw og samang kasinatian karon, unta dili ka magbugnaw sa imong pagpangalagad sa Ginoo, unya ikaw magpadayon ug mo na ingon nato sa atong church covenant, and to face my problems without unwavering in my faith. Verse 25. Gawas adtong nalapdusan siya og 39 kalapdos, kanang 40 stripes save one. Mo na 39. Sa verse 25, thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. Iyang gipaila. Gilapdusan. Gipasangin lang man to siya. Niya, ingana man tong una. Tagaan ka og 10 lashes, ang ihagyod pinakadaghan 39. Mo na ingon 40 save one. Usan lay kuwang mo 40 na. Nag-agi siya ni ana. Gibilanggo siya. Wa gyud siya nag-usab, wa gyud siya palong-palong, wa nagpaling-paling sa iyang pagtuo ug pag-alagad sa Ginoo. Now in verse 26. In journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Dinhini mo makita, igsuon, ang iyang mga kakuyawng giagian. Apahan, wala gyud to sa iya kanang mabatian nato. Kaundangon naman ko. Di na gyud ni maagwanta. Sa diha nga nag-agi siya mga kakuyaw sa iyang pagbiyahe, apil na sa kayutaan og mga kadagatan,
Lisod man gyud tinud ang biyahe kaniadto. Karon gani naagyapon tay matagbuan o nining panahon na, di ba bag-o pala nag-agi og mga typhoon, unya ang mga pagbiyahe kuyaw, mas labaw kaniadto kay di man gyud dagko ang ilang mga ginasakyan. Apan nining tanan, padayon siya. The nature, against nature, magbiyahe niya adunay unos. Brethren, mga giisip ra po niyang katagilungsod niya. Mga nagpailapod nga sumusunod ni Hesus. Mo'y magdaot, mo'y magguba sa iya nga ginatudlo, kadaghan sa iyang naagian. But again, to face my problems without wavering in my faith. Ingon na ang iya nga handom. Mao po ni ang gusto na akong maitanom sa kada usa nato. Naa ang suliran. Na ang problema. Kasagaran ang hisgutan problema sa salapi. Apan dili lang nguna na mga kaigsunan. Usahay, apil pa ang panglawas. Mukomplicate pa gyud kay malakip ang relationship. Naguba ba? Nagkalalis, nagkainaway. Ingon na ang matabo. Ug usahay magdungan paning tanan. Dagan pa. Outside forces also. Sa imong workplace, sa dagan sa imong negosyo, apan nining tanan without wavering in my faith. Mao na ang muto gihapon ni Apostol Pablo nga angay po natong sundon. Mutanaw ra gud pud ta diri og mga personal basi pagtuo nato kanang problema sa kwarta, problema sa ubang tao, mupadayon ko. Verse 27. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Tao pod si Apostol Pablo. Kapuyon po siya. Muna siya in weariness. Bisan og magtrabaho lang ka sa usa ka adlaw, bisag tunga lang. Sa 24 hours, trabahoan nimo 12 hours. Hago na na. Kapoy na na. Ug tawar po siyang pagkakapuyon. Dagan sa ato, gatrabaho, 8 hours per day. Apan, kapuyon nagyapon ta. Nagani break time, nagani lunch break. Pero bationg gyapon kakapoy. In weariness, in painfulness, nagyapon, sakit ang kalawasan. Di lang magpangidaron ha, pero naana, sakit sa kalawasan. Nining tanan iyang ginaagian. Kagutom, kauhaw. Karon gutumon ang tao, dagan naman kaayo ang mga fast food. Naanay mga maorderan og pagkaon ara sa imong agianan. Dili sama kani adto. Apan ninin tanan, giagian kini niya. Katugnaw sa panahon, kainit sa panahon, naay panahon walay bisti mo na yun yan, nakedness. Di man gyud parehas karon nga ang tao, mamroblema na gud ang tao ron. Ug unsa iyang isuot kadaghan sa iyang sinina. Pero og duha ra ang imong sinina ikambyo lang o tulo ra adi kay ka problema. Ang problema lang kung fashionista ka kay balik-balik man na niya makadungog kay ngunana di nakamusugot. Ora problema noon. But this is real. Wala sila ikapuli sa sinina, nagalisod, apan giagian niyang tanan. And verse 28 says, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Ang pag-atiman sa congregation, dili lalim. Ang pag-atiman sa imong pamilya, dili lalim. O kung di man lalim, how much more to a church, to a congregation? Apan kining tanan mga kaigsuunan, gipailalang ni Apostol Pablo nga inigatubang niya niini without wavering in my faith. Mao ni ang angayan natong barugan. Mao ni ang angay natong hinumduman. Naaman ang mga pagsulay, apan hinaot pa nga sama kay Apostol Pablo, dili ta magkabugnaw, di magluya. Paduol hinuon ngadto sa Ginoo. Igsuon. Mao ni ang akong personal nga mensahe para nimo. Paduol nga na sa Ginoo,
naaman ang suliran labaw tang magpaduol sa Ginoo kay naa niyang kasulbaran, naa kaniya ang kadaugan. Hinaot pa nga pinaagi niining atong pakigsaad makaplagan ikaw ug ako nga nagmatinumanon, naghimo sa mga butang nga paabot sa Ginoo na atong mamahimo. On the part of God, no question. He will fulfill. Apan kanimo ug kanako, himuon nato atong pinakamaayo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.